It's 4 p.m. We bring you developing news and the stories behind the headlines. This is Storycon, the Story Conference. I'm Ed Lingao. Some stories we're watching this Tuesday, December 16. The Bicameral Conference Committee meeting on the 2026 national budget is supposed to resume this afternoon. Yesterday's session was postponed over three contentious issues: funding for the Public Works Department, the MyFIP or the Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patients, and farm-to-market roads. For his part, Senate President Pro Tempore Ping Lacson says it is better to have a reenacted budget than a graft-ridden one. He insists that lawmakers must remove all signs of corruption in next year's spending plan, even if it means extending deliberations into a reenacted 2025 budget in early 2026. The so-called Queen of Contractors, Sara Diskaya, temporarily left the NBI headquarters in Pasay City to attend a hearing in Malabon. Escorted by Bureau's Organized Transnational Crimes Division, she arrived at the Malabon office of the city prosecutor around noontime. Diskaya returned to the NBI after about 10 minutes without making any statements to the media. The Bureau of Immigration confirms that Bondi Beach gunmen Sajid Akram and Navid Akram arrived in the Philippines from Sydney, Australia on November 1. According to immigration records, the father and son listed Davao as their final destination. They left the country on November 28 via a connecting flight from Davao to Manila, bound for Sydney, Australia. The Bondi Beach mass shooting killed at least 16 people, including the older Akram. And President Bongbong Marcos appoints Ana Liza Logan as Chief Presidential Legal Counsel. Logan previously served as Deputy Executive Secretary for Legal Affairs and succeeds the late Juan Ponce Enrile. Malacanang also announced new appointments in the Office of the Executive Secretary, including Maria Luwalhati Dorotan Tiuseco and Daniel Marie Rieza Culangen as Senior and General Administration Deputies. And joining us today, of course, Happy Tuesday! ayun, ang ating resident political heckler, Tito Raul Llamas. Si Regina ay maya darating. Pero doon sa bandang Parañaque City, andyan ang mula sa Philippine Star. Ami, pamintuan. Ang ating editor-in-chief, ang bossing ng mga editor, ayan po si Ami Pamintuan. Good afternoon, Ami. Madilim dyan? Good afternoon, everybody. Masama yung panahon dito. Ewan ko dyan sa... Uy, malakas ang ulan kanina sa EDSA. Ngayon, tumigil ata ng konti. Tumigil na. Ulan. Makulimlim pa rin. Ang dami na traffic kanina. Ganon. Hanggang sa Pasko daw yata mukhang makulimlim ang weather. So, yeah. Behave ako ngayon, wala Yan yung ang sabi ng principal. pag-asa. Ba't ka nagbe-behave pag wala ang principal? So, misbehave ka pag nandiyan ang principal. Siyempre, para sinusunod natin. Pangasar. Pangasar niya. That really does sound like you, you know. Sarap sutulin ng principal eh. I wouldn't expect anything less from you. Anong headlines nyo? Puro standby nga dahil mag-uumpisa Oo nga yung BICAM, inaabangan natin. Tapos may mga nagkakalat na na we're trying to confirm na mukhang mamamaalam na nga si Rosana Fajardo. Oo nga. Hindi ko alam kung may balita kayo. Well, the last we heard was from Benji Magalong last week. Yes. Hindi kasi ang sabi ng ICI, tapos na yung mga hearing nila, puro case build-up na lang daw. I don't know if that's accurate, yung report na yan. So ano pang gagawin? Pwede naman magpadala na lang doon ng tao, di ba? Hindi na ihabol doon sa nung programa natin last week pero katext ko sa si Magalong after a program last week. Yes. Ang sabi niya si Rosana Fajardo yung taga SGV, the third member of the ICI, had manifested she wanted to leave this month, December. But she was prevailed upon. Kasi yun nga daw ang di ba? Yun ang sabi ng mga na yun ang kasunduan nila, yun ang pagkaka-understanding nila. December. Yung trabaho nila will last about hanggang katapusan lang ng taon. But she was prevailed upon daw to stay on until January. I don't know if that's still Baka January 1 yun. assessment. Talagang January 1. Ang tanong dyan, with the status of the ICI, with all the problems, meron bang magbo-volunteer na pumalit kay Babe Singson at kay Fajardo?
Kasi you're losing Oo nga. two-thirds of the commission. Actually, mas Kasi, mahigit dahil nauna all na by si his Magalong. lonesome na siya, no? Kawawa naman siya. Si Justice, siya na lang ang natira What the doon. world needs now is Is love love. pa naman. No? Kasi what the world needs now is love, and the member of the ICI, ano? What the world needs now are members of the Naubos na ICI. yung kanyang members. So. Ubus na. O si Babe Singson, ano na, consultant na ng DPWH. Oo. Wala nang balikan yon. Oh. Paano gagawin? Yeah, that's Fajardo. Kaya medyo accurate yung sinabi niya, no, ni Boying Remulla, no? Mga 1 or 2 months na lang. Magki-case build up na lang daw sila. Oh. Wala naman silang bagong investigador. If you're going to investigate motu proprio, yung ilan 270 ba yung binanggit ng AFP Oo. na mga anomalous projects. Siyempre kailangan mo ng tao nun. 'Di ba? So Kaya titingnan natin. Tsaka parang tinayo naman yung ICI nung height ng outrage at nung hindi pa masyadong gumagana yung ombudsman. Oh, yun. Diba? Wala pa si Remulla nun, 'di ba? Naghihintay baka pa tayo nun kung sino yung papalit eh. Kaya baka nagbago yung landscape ngayon. But we're only skimming nga- pa lang the surface right now. I mean, we're only talking about so far yung flood control projects, and even then not all the Ano ba yan? regions. They're looking at 123 districts, engineering districts ng DPWH throughout the country. I don't know how many they've looked at. 2, 3. Oh, may deadline nga kahapon, di ba? Oo. Oh, 15. 15. May deadline. Tapos sa Pasko, may deadline din. Daming deadline eh. Oo. So, doon pa lang sa flood control projects pa lang hindi pa natutuhog lahat ng 123 district engineering offices ng DPWH. Iba pa yung ibang projects, whether they're farm to market roads or bridges or what. Mga flood control projects pa lang. Pero tayo. yung Hospitals hinihingi mo, pa, di ba? is no less than a revolution eh. Hindi naman, grabe ka naman. Dahil ang daming, yung systemic corruption, ang daming matatanggal dyan. Ha? Di ba, Ami? Systemic yung Kaya corruption eh. Halos Yun na bawat nga. sulok Kaya may corrupt titignan eh. natin. Oh. Baka kailangan dagdagan magpapadagdag naman ng korte sa Sandigan, di ba? Saka baka mag-recruit ng additional, hindi ba yung sabi ni Ombudsman Remulla, gusto niya ng medyo senior na mga prosecutor doon sa opisina niya. Kaya nagre-recruit yata siya ngayon ng mga dagdag. Kaya sabi nga niya, may 500 new lawyers ang nag-apply sa ombudsman. Unprecedented daw Ayaw yun. daw niya ng bago eh. Ang kaya nilang tanggapin, 200. So yung 100, tatanggapin na nila immediately. Yung 100 later. Pero marami yun, 500 new Yeah. lawyers, no? Young Marami lawyers. yun. Saka medyo similar naman yung cases, di ba? Kaya medyo madali-dali siya. Ano bang Ang ano mo na lang, gusto mong yung mga detalye. veteranong abogado, yung tipong si Harry Roque tsaka si Anelo. si Salvador At Panelo. ano naman yung katabi mo? Hindi, sabi kasi niya, masyado daw junior yung yung mga Bagay, nandun sa baka- opisina niya, yun ang sabi niya. Pag walang experience kasi baka baka lang malampaso sa sa korte. Oo. Actually, Oo, marami, magdidepensa yan sa korte. actually, marami magagaling na mga lawyers na nasa NGOs. Eh. No? Sa, halimbawa, yan Tandaan mo mga kalaban nila, ha? Oo. Ang mga kalaban nila, napakayayaman na tao who will be hiring yung mga top-notch nating mga abogado. Yan ang makakaharap mo sa korte. Halimbawa, Kaya kailangan yung- may magaling ka diyang litigator. Halimbawa, whether you criticize him or not, si Marvick Leonen, NGO dati yan for a long time, LRC. No? So maraming mga magagaling na mga tao sa NGOs. Si Raul Pangalangan, yung first and only ICC judge na Pilipino. Dating dean ng UP Law School at publisher ng Inquirer. Kwan din yan, mga NGOs din yan. No? So maraming mga magagaling na mga na medyo reluctant pumasok sa gobyerno dahil nga doon sa usapin ng systemic corruption. Kaya kung lilinisin mo yung gobyerno, Tumutulong daw. marami kang makukuha ng mga bago. Tinutulungan din yata si Boying ni Simeon Marcelo, no? Dating informal Talbayan. lang. Oo, Talbayan ba? Yeah, magaling yun. ombudsman din. Magaling yun. Naging ombudsman din dati yan. Bakit? Yung Tanod Dati Bayan. siyang ombudsman. Dati siyang Dating- ombudsman. Naging ombudsman ng Tanod Bayan dati. Oo. Sila ang prosecutor na nakakonvict kay Joseph Estrada. Mhm. Tinanong Yung ko team nga, nila yon.
Tinanong ko nga si Boying tukol kay former ombudsman na Deputy Karandang eh. Ano? Sabi niya, nakausap niya. Ano, Ano sabi natanggal niya? yun nung panahon Sabi ni Digong niya. eh. So, anong sabi niya? Well, sabi lang niya, nakausap niya. Ano ba yun? Kasi we've been trying to get Ang Karandang latest lang for a while already. Ano bang latest mo doon sa budget? Nag-apologize daw ang DPWH. At Meron ba- payag na raw yung payag na raw sila na yung computer, kasi nag-apologize sila dahil nagagalit yung mga senador, di ba? Oo. Mali yung binigay nyo sa amin, yung figures nyo sa amin, tapos ngayon mag-aapila-apila kayo. Magre-recompute daw sila, sabi ng DPWH. Kaya mukhang itutuloy na yung, baka naman hindi 45 billion yung tanggalin, pero talagang may tatanggalin. Medyo malaki-laki yung tatanggalin. Nagkamali yata sila sa computation nung inestimate nila o yung pinababa nila yung mga Yung materyales ng DPWH. 25 to 30% daw dapat. So, sineryoso tuloy sila. At natsugi ang Kaya malaking bahagi kinat ng ng ganong kalaki ng Senate. So they were Tapos asking for ngayon, mag-aapila kayo. 51 billion to be returned to Parang na daw parang GB. nag-bow na daw sila, DPWH. I don't know what that means exactly. Nag-bow na sa Senado. Anyway, Kaya let's see. matutuloy yung BICAM ngayon. Yeah, Yun ang inabangan natin. we'll have a reporter give us an update from the Senate and from the BICAM, I think at 4:30 thereabouts. May breaking story lang. Ex-DPWH official nagsoli ng pera sa DOJ. Tinurn over ni dating Public Works and Highways NCR Regional Director Gerard Opulencia sa DOJ ang 40 million na umunoy nagmula sa maanumalyang flood control projects. Parang maliit yung 40 million, no? Pero normally, kapag ganyang nagre-restitution, nag-a-applyan for state witness. Oo. Tsaka humihingi ng immunity. Medyo malabo yung total immunity kapag ganyan Pero babawas yung yung case against you. Kung sakali yung kung ilang counts. Kung ilang counts. Inamin mo. Medyo hihina yung mo. Inamin mo na nagnakaw ka eh. Oo. Nasa 150 Hindi million pwedeng pesos total immunity. yung kabuang halaga ng perang ibabalik umano ni Opulencia. Okay. Opulencia, ang pangalan niya. Baka opulence. Opulence. Baka petty cash lang yan. Ni Opulencia. NCR siya, regional director. NCRRD. O di buong yun. Buong pati dito sa atin. Buong NCR. Diba? Kanyang buong Metro Manila Region, National Capital Region. Ang ibig sabihin ni Ami, maliit yung 150. Hindi pa diretso Oo nga. Saka hindi lang flood control dito, pati roads dito Yun ang isang, actually, yun ang medyo malaki-laki rito, yung mga ano yung tinatawag nila, yung mga paulit-ulit na repair, yung Reblocking. planned obsolescence ng kalye mo. Natutunaw dun sa ulan. Di ba? Anong tingin mo, Ami, doon sa proposal nila na yung mga farm-to-market road, ipapasa na sa Department of Agriculture at yung paggawa ng mga paaralan, ipapasa na sa DepEd? Hiningi ng Nissan yung gara yung sa DepEd. Kasi pati yung yung Federation of Chinese Chamber, sabi nila, although medyo iba yung parameters, ang laki-laki daw ng diferensya nung ginagawa nilang classroom sa yung budget nung DPWH for constructing the classrooms. More than half. Kaya kinuha na lang ng yung sa DA, dahil sa dami ng iskandalo sa DA in the past, remember kanila yung mga fertilizer scam, yung kung ano-anong pondo na pupunta sa mga syudad na wala namang farm, di ba? Maraming ganyan Tingnan natin, because it's a different person in charge, si Secretary Chu Laurel, tingnan natin kung anong magagawa niya dahil siya mismo nagreklamo siya, di ba? Binanggit niya si Saldico na naghihingi daw ng mga project sa farm to market. Bok, pasingit lang. So, tingnan natin. Merong binuong magandang kanta itong ating kasamang si Lord de Vera na may kinalaman sa Andiyan ba si Lord? Sige, pakantayin niyo. Control. Hindi lang sa control, Corruption. Korupsyon. Sige, play ba sige. natin? I-play sige. natin. Wala naman tayo Kay magagawa. sigla ng gabi, kriminal ay kay saya. Ang sabi ng ate, adik daw ang utol niya. Sa bahay ng pinsan, may pera sa maleta. Ang mga congressman,
ay nagtatabaan pa. Tayo na giliw, magsalo na tayo, kulang na ating 500 piso. Di ba ombudsman ang nagsabi nito? Ba't wala pa rin nakakalaboso? Namamas ko po ang Afternoon Delight. Ayaw Pwede yun, na yan, principal? 500 pesos, 500 pesos. Hindi mo bintay mo Ayaw mo yun, principal? Ayaw mo yun? Ano lang yung gusto ng kalaboso? Kulong! Oo, kulong. Kulong! Hindi mo bintay mo Pwede na, pwede na. Bigyan natin siya ng Kaya kwento, 500 Singapore. pang Noche Buena si Lord. Bigyan mo nga ng 500 si Lord. Bigyan natin ng minus, Katagalan natin 500. bigyan natin ng -1 si Reg para ano. Pang Noche Buena. Sorry, -1 ako today because I'm late. Hindi yan. -1. Kakantaka. -1 yung cassette! Oh, alam ko yun. Bigyan ng 500 pesos din yun sa principal para may pang Noche Buena. Che, hindi kasha yun. Anyways, sorry I'm late. Okay. Ano na? Iba intindihin sa -1 eh. Kasi, Ang gugulo nyo. oo nga, ang gulo nyo. Yung mga viewers ngayon hindi na alam ano yung -1. Ay, hindi ah. What is- Di ba? Hindi niya alam ang multiplex. Sinehan? Ikaw, alam mo multiplex? Oo. Oh, Ami, alam mo yung multiplex? Hindi. Uy, maniwala. Hilig mong kumanta eh. Ikaw pa. Hindi ako mahilig. Hindi, ano, multiplex. Multiplex. Di ba dati yung stereo, kaliwat kanan yung speaker mo eh. Oo. Oh, tapos meron kang left or right balance. Oh, pag meron kang multiplex sa -1, pag ilagay mo sa left balance, vocals lang yan. Pag ilagay mo sa right balance, instrumental lang yan. So kung gusto mong... Hindi ako nagkakaraoke. Kaya hindi ko alam. Ano tayo mag-usap? Hindi ako nagkakaraoke. Gulo? Diyan po nagtatapos ang ating Pagpiano programa. ako, kumakanta ako. Hindi ako Ang gulo. nagkakaraoke. I don't know whether to believe Ami. Hilig kumanta yung... Kumakanta nga yan on air eh. Hindi. Anyways, Hindi kumakanta ako sa bahay. okay. Pagpiano ako, hindi ako nagkakaraoke. So ako, I came just in time to introduce our guest. Yeah. We're talking to Okay. Health Professional Alliance convener, Dr. Tony Dance. Good afternoon, Dr. Tony. Thanks for Afternoon, sir. joining us. Good afternoon, Doctor. Hi, Doctor. Good afternoon sa inyong lahat at sa lahat ng nakikinig. Sorry sir, magulo yung mga kasama namin dito eh. Magulo yung mga yan eh. Pagpasensya niyo yung mga yan. Mga isip baka yan. Kanina, maayos kami. Bata rin ako. Until I came. Ano? Very behave kami kanina. Ako pa bago- talaga yung panggulo eh. Ako nga yung principal. Dr. Dance, I guess we're talking to you about yung Budget. budget, MyFIP. yung issue with MyFIP. the budget, yung MyFIP. Of course, may naka-deadlock yung Senate and Congress lower house ngayon over the 51 billion peso allocation for MyFIP. What does your group say about it? Well, actually, parang hindi deadlock, di ba? Parang panalo na. yung Congress. Yung Congress, oo. Parang ang basa namin, nag-give in na ang mga senators doon sa 51 billion sa MyFIP. And 72 healthcare professional organizations kasama PMA and the PCP, we're outraged that they allowed this to happen. Yung passage of 51 billion. Pinapalit nga sana yung lumaki pa lalo. No? So, yeah. Pero Doc, ang It's sasabi ng frustrating. Malacanang, sorry Doc. Ang sasabi kasi ng Malacanang is 80% of the MyFIP funding would go to yung zero balance program ng gobyerno. So in other words, at least as far as they're concerned daw, hindi raw dadaan sa mga politiko. I don't know how you define politiko kasi may politiko rin sa LGU. Yes. Yes, well, ang daming problema sa MyFIP, no? Hindi lang yung guarantee letter from politicians, especially legislators, no? Kasi, well, morally, it's very demeaning kasi in crisis ka na dahil sa kalusugan, tapos magmamakaawa ka for additional funds, no? Sa amin, problema yan whether sa politiko ka pa nagmamakaawa or sa direktor ng hospital
or sa doktor or social worker, nagmamakaawa pa rin. Dapat hindi na kailangan yon. Dapat pag na-admit na ang isang pasyente because of, for example, catastrophic or malubhang illness na napakalaki ng gastos, dapat karapatan na niya na mabayaran ng ospital at ng PhilHealth yung mga kinakailangan niya for healthcare. So, yun yung problema ron. Kahit na ilipat nila yan sa ospital, magmamakaawa pa rin yung pasyente. Doctor, sabi ni Senator Ping Lacson, mag-introduce daw siya ng mga special provisions para mawala yung role ng politician kasi hindi naman naniniwala doon. Sinabi ng Malacanang na mawawala daw yung politicians, but if you devolve to LGU, nandun din yung mga mayor na mga kamag-anak yun ng congressman, ano? Kayo, ano yung latest na balita nyo doon sa initiative ni Senator Lacson? Well, so naririnig namin, that's an improvement, yung tatanggalin na yung guarantee letter. Pero as I said, it doesn't solve the problem. Maraming problems with constitutionality yung yung MyFIP. Yung guarantee letter, hindi ba? Ano yan? Post-enactment authorization by legislators. Ibig sabihin, sila yung gumawa ng batas as legislator, tapos nung i-implement na, sila pa rin yung mamimigay ng pera. So parang ano yun? Epal lang yun, di ba? So kaya Pork barrel. pinagbawal na natin yung mga PIDAF and pork barrel. That's only one problem. The other problem is dahil discretionary na siya, no? Hindi na siya ayon sa mga patakaran ng PhilHealth, hindi na siya ayon sa pagsusuri at matinding pag-aaral ng PhilHealth kung ano ba ang gamot na effective, ano ba ang sulit sa gastos, ano ba yung mga sakit na dapat binabayaran natin, no? Hindi na siya ayon dyan sa mga technical assessment ng PhilHealth at ng health technology assessment mechanism. Ano na siya, individual na lang ang ang magsasakatupad niyan. Sabihin nila, pwede itong bayaran kasi naaawa ako sa pasyenteng ito. Okay naman yun, gusto niya tumulong. Kaya lang, siya na lang yun. Hindi na natin, merong mga guarantee doon sa Universal Healthcare Law na kung meron tayong binibigay o binabayaran na gamot para sa mga taong may sakit, kailangan effective to. Hindi lang effective, kailangan sulit ang binabayad natin doon. Kailangan priority siya, no? So mawawala lahat 'yan. Ayon sa Universal Healthcare Act, hindi pwedeng bayaran ng PhilHealth ang isang gamot kung hindi ito dumaan sa matinding pag-aaral at pagsusuri. So natanggal na 'yan. In fact, yung current MyFIP natin sabi, pwede daw mag-prescribe ng gamot ang mga hospital kahit hindi pa approved at hindi pa kasama doon sa ating national formulary. So, magbibigay tayo ng gamot na maaring hindi effective, na maaring hindi sulit sa gastos, naghihirap na nga yung pasyente. No? So, yun yung pangalawang possible, legal violation. Pangatlo, ayon sa UHC law, ang pangunahing tagabayad ng ating healthcare ay dapat social health insurance or ang PhilHealth. No? PhilHealth. Yeah. Hindi na. Itong nakaraang 2 taon, mas malaki pa yung MyFIP kaysa sa PhilHealth funds natin. Hindi ba? Tapos ito sa darating na taon, ayan na naman, kulang na naman ang funds para sa PhilHealth at nilalagay dyan sa MyFIP na ang tingin ng karamihan EPAL funds lang yan ng mga politiko natin. So kung itutuloy, doctor, nila yung MyFIP na yan, as you're looking at it, pwede siyang, pwede siyang i-challenge legally? You mentioning constitutionality, saka yung UHC violation. Yes, we plan to challenge the constitutionality of MyFIP. Pero hindi lang constitutionality, meron ding moral failures yung MyFIP.
Ang moral failure niyan, yung mga naghihirap na tao, kailangan pa rin magmakaawa for healthcare. Hindi na dapat ginagawa yan eh. At isa pang moral failure, they aggravate the situation. Isipin mo na lang, may sakit ka, ang laki ng gastos mo. Tapos, kung kulang ang PhilHealth, mag-a-apply ka sa mayor's office. Kung kulang yon, kailangan mo mag-apply baka sa PAGCOR or sa PCSO. So, ang dami-daming pagkukuhanan ng funds, iba-iba ang pila, iba-iba ang opisina, iba-iba ang requirement. So, parang nakakaawa. Alam mo, sa amin pumupunta ang mga pasyente at itong nakikita naming dinadanas nila. So, hindi lang legal failure ang MyFIP, moral failure din siya. It's become the norm, eh. Of course, it's not. Nahihilo na ako. Oo nga. Of course, it's not an ideal scenario, no, Doc. Pero if they decide to push through with it anyway, at the very least, yung bare minimum, what kind of provision, special provision do you think should be put in? Ano yung pinaka, at the very least, sana ilagay nila? Bare na minimums. provision? Hindi. At the most. Dapat siguro liitan nila yung budget dito at sabihin dapat paliit na to ng paliit hanggang mawala. Kasi alam nyo, yung pondo ng MyFIP, saan ba kinukuha yan? Di ba? Galing yan sa PhilHealth funds. So, ang nagiging effect niyan, palakihin yung MyFIP, paliitin yung PhilHealth. Alam nyo, yung PhilHealth, dapat dyan na yan nilalagay yung pondo ng MyFIP na yan. Hindi na dapat pipila at magmamakaawa. Kasi pag PhilHealth, ang iyong healthcare, ang nagbabayad ng healthcare mo, pag na-admit ka, ito ang sakit mo, ano mo na yan, karapatan mo na yan. No? Hindi katulad ng MyFIP, may utang loob ka pa. No? Kung hindi sa senator or congressman, may utang loob ka sa mayor, or governor or councilor. So, dapat PhilHealth na ilagay yung funds na yan. No? In fact, tingin namin, yun yung mas malaking problema eh. Yung underfunding of PhilHealth. No? 53 billion lang ang binibigay nila this year. Samantalang, ang laki-laki ng requirement sa lahat ng pinangako ng Pangulo natin na benefits, no? Hindi yan magkakasya yung 53 billion. Ang problema, Doc, ang sinasabi pa nila ay ang daming unused Excess funds ng PhilHealth. Kaya kailangan bawasan. No? No? Yan ang sinasabi nila. Idle funds. Idle funds. No? Parang kalokohan yan eh. In two ways, no? Una, since it's an insurance fund, kailangan mo ng reserve fund. No? Hindi pwedeng insurance ka tapos eksakto lang pera mo. Paano pag nagkaroon ng trahedya sa Mindanao? Paano pag nagkaroon ng pandemic? Kailangan may reserba ka. May huhugutan. Oo. Tapos pangalawa, bakit mo tatawaging excess? Hindi mo nga, naghihirap nga ang taong bayan, no? Nung isang buwan, may pasyente ako, ang bill niya sa stroke ng tatay niya, 700,000. Ang binigay ng PhilHealth, 20,000. No? Tama ba yun? Hindi yan excess funds, no? Kaya yan utang natin sa taong bayan na gamitin yung perang yan para sa balak ng PhilHealth in the first place. Pambayad para sa mga tao na nagkakaroon ng sakit. Pero Doc, sabi nga ninyo kanina, sa umpisa, parang pasado na yung version ng Congress. Whether we like it or not, they're going to ram the program through. I suppose the question lang is, number one, how much are we talking about with the final numbers? And number two, ano yung special provisions? I'm going back to Regis' question kanina. Ano yung special provisions that we can put in to make sure na Minimize at least. minimize yung the politicization and the patronage politics. Ang makatingin sa akin. But you know what I mean? Di ba? In the end, we're stuck with we might end up getting stuck with it pa rin with MyFIP. Pero what can we stick into that to the GAA as a special provision that can minimize everything, all the problems? Well, maraming pwedeng gawin pero gusto ko lang sabihin
na ang petition ng 72 medical societies and healthcare professional organizations sa Pangulo, sa ating mga mambabatas, tanggalin na yung MyFIP na yan. Dahil kalokohan yan. EPAL funds yan. No? But having said that, kung talagang ipapasa nila, marami nagsasabi, nung nag-lobby syempre kami sa Senado at Kongreso, sabi nila, huwag kayong mag-alala kasi habang hindi pa talagang ready ang PhilHealth, may fit muna tayo, no? So kung totoo yan, lagyan nila ng provision na next year, kalahati yan at sa susunod na taon, wala na yan, di ba? Kasi sabing transitory, pwede ba yung transitory? Palaki siya ng palaki in the past 5 years, hindi naman lumiliit yung MyFit, lumalaki. At nagiging lang siyang dahilan para siguraduhin na sige, pahirapan natin ang PhilHealth, babaan natin ang budget. Kasi kung hindi pala sila nagpe-perform ng mabuti, mapapalaki natin yung MyFit, no? So tingin namin, kakutsaba na minsan yung ating legislators and executives, sinisiguradong hindi makaperform ang PhilHealth para meron silang pondo para sa kanilang EPAL funds. Doc, yung counter-argument ng House lawmakers is that, as you said, hindi pa ready yung PhilHealth. Pag tinanggal daw yung MyFIP this year, 1.1 million patients will be without coverage. Mahihirapan yung 1.1 million. I can see you smiling. And scratching your head. Kasi tinan nyo, last year itim pa yung buhok ko Pero kakapakinig sa ating mambabatas na muti na Ako nga, Doc, naubos Sinabi na nga ng ating Supreme Court, kung underperforming ang PhilHealth, hindi solusyon na bawasan ang kanyang pondo. Hindi ba? Ang diin-din ng pagkasabi nun bakit sinasabi na naman natin, hindi pa ready ang PhilHealth, bawasan natin ang pondo, lagay natin sa MyFIP. Supreme Court na yung nagsalita na maling maling dahilan yan for defunding PhilHealth. But yung figure na 1.1 million patients, what do you know about this? Is this accurate? Where did they get that figure kaya? Ano yun? 1.1 million na ano yun? Patients. 1.1 na mahihirapan daw if you take out MyFIP this year. They won't have any safety nets. Kamusta naman si Doc? Alam mo, ang dapat na binabayarang premium ng PhilHealth is for 24.5 million people or Filipinos who cannot afford health care. And they're worried about 1 million. 24 million ang kanilang tungkulin bayaran ang premium ng 24 million Filipinos. That's 147 billion for 2026. Pag binayaran nila yan, all these indirect members will be eligible for no balance billing when they are admitted to a hospital. So, parang hindi ko alam saan kinukuha yung figures na siguro parang galing sa imagination yata yan Dahil tatalikuran mo yung premium ng 24.5 million Filipinos. Parang hindi naman tama yun, di ba? Saka doktor, sinasabi nila, hindi daw magiging ready pang PhilHealth. Bakit ready ba yung MyFIP? How efficient is it? In fact, sinasabi nung Philippine Hospital Association, hindi nga daw sila nababayaran doon sa mga guarantee letters ng mga Yes. At ng mga politiko. Nagre-reklamo nga sila Binabanggit nila lagi yung natutulungan, no? Pero hindi nila binabanggit yung isang damakmak na pasyente na rejected, no? So, tsaka walang walang patakaran sino ba ang dapat bigyan? Sino ang dapat hindi bigyan? Ang nangyayari, naobserbahan namin kung election period, dumadaming MyFIP. So parang nagiging pangunahing dahilan ng MyFIP, kung iboboto nila yung nagsasign ng guarantee letter. So it's really an abused provision in our budget na kaya ang panawagan namin, tanggalin na yan. Kaya nga sir, MyFIP kasi you get 1 PIP
Oh, no. Pagpasensyahan mo na po yan. Oh. Ay, nako. Uwi na tayo lahat. But Doc Tony, clearly, you are very angry. Galit na galit kayo about the situation, the healthcare crisis in the country. But a few months ago, si President Marcos announced that PhilHealth coverage will be expanded, no? There are some diseases that will now be covered. So, I guess just trying to find the silver lining here, the positive news, kahit pa paano tumaas naman daw yung coverage ng certain diseases like cancer, stroke, if I remember correctly. Are you seeing that already? Are you seeing that play out? In fact, di ba, pinagmamalaki ni Secretary Ralph Recto na wow, ito ang pinakamalaking budget ever na matatanggap ng PhilHealth. Di ba? Narinig niyo bang sinabi niya yon? Hindi mo dapat ipagyabang yan kung in the previous year, kulang-kulang naman ang binibigay mo sa PhilHealth. Alam niyo ba, so kinalkula namin ang dapat natanggap ng PhilHealth from 2023 to 2025 is 400 billion base sa batas. Kung babayaran nila yung insurance ng mga Pilipinong hindi kayang magbayad, 400 billion. Alam mo magkanong natanggap ng PhilHealth in those 3 years? 60 billion. Yeah. Diba? So parang kulang na kulang, tapos sasabihin mo ngayon na ito ng pinakamalaking budget ng PhilHealth ever. Kulang ang binibigay mo in previous years. Kaya yan yung pinakamalaki. Pero kulang pa rin yung 53 billion na pinangako nila this year for insurance. That's only enough for the insurance of 8 million poor Filipinos. We have to pay for the premium of 24 million poor Filipinos. Di ba, Doc, maraming pang collectibles ang PhilHealth? Yes, maraming... Marami pa sila collect sin taxes, etc. Di ba? Oo, maraming... Hindi, collected yun. Maraming dapat dinagdag sa budget na hindi pa nagagamit. So, in the past, lagi nating ini-estimate yung budget ng PhilHealth. Depende sa income sa tobacco tax, no? At saka sa PAGCOR and SINTAX, PAGCOR and PCSO. Pero hindi naman ganun dapat ang interpretation ng batas kasi yung SINTAX, PAGCOR at PCSO, diyan manggagaling ang pera. Yes. Pero ibang tanong yung ano ba ang obligasyon ng PhilHealth? Ano ba ang obligasyon ng national government? Ang obligasyon ng national government is in 2026 is to pay for the premium of 24.5 million Filipinos. Yan yung kanilang insurance para pag nagkasakit sila, hindi sila nakukuba sa gastos. But Doc, coming back to my question, apart from yung paying premiums in 2026, di ba nga they promised higher coverage for diseases like cancer, heart disease, stroke as well, if I remember correctly. Kakasya ba yun with the subsidy this year? Minus yung 60 billion that's being returned. So, kulang yan. Ayon na mismo sa sa PhilHealth. Pag nagkaroon sila ng projection dahil sa pangakong no balance billing, sa pangakong yakap and outpatient benefits, dahil sa mga pangako na yung gamot, alam niyo yun, no? Yung free medicines. Dahil sa lahat ng pangako, ang budget dapat daw ng PhilHealth next year is 198 billion. Base yan sa mga computation, carefully done calculation, or actuarial projections. So, ang layo ng 53 billion, kulang na kulang compared to the need na projected by PhilHealth, which is 198 billion. Dok, pala lang yung sabi niyo kanina. Sobra tayo sa pangako, kulang tayo sa pondo. Dok, pala lang yung sabi niyo kanina, you plan to challenge the constitutionality of MyFIP, I suppose, before the Supreme Court. What's your plan exactly and how soon are you going to move on that? Well, we haven't given up. Although gusto na namin. Malapit na ang Pasko. Baka naman sa kagandahang loob ng ating mga senator
and ating congressmen and women in the bicameral committee meeting, baka makita nila ang kagandahang loob na oo nga, yung MyFIP gamitin nating pangbayad ng insurance ng mga Pilipinong naghihirap. No? Hindi pa kami sumusuko, yun muna. Umaapila kami sa kanila. Konektado kasi yan eh. Kasi yung MyFIP, kinuha yan dun sa PhilHealth. Eh. Pagka hindi naman nila yan naibigay for Christmas sa taong bayan, susunod na mag-aapila kami kay Pangulong Marcos. No? Na ibigay yun. To veto those provisions. No? Pero sir, klaro na kahapon ang sinabi ng Malacanang the President is not inclined to veto yung MyFIP provision. Yeah, we're hoping pakinggan niya kami. Alam mo, yung 72 organizations na sinasabi ko, pwede namang nagbabakasyon na kami for Christmas, di ba? Pero, nagjo-duty kami, tumitingin kami ng mga pasyente. Kami yung humaharap sa mga Pilipinong naghihirap. At Mr. President, nananawagan kami, maniwala kayo sa amin. Kasi yung nasa BICAM, hindi naman sila yung nasa hospital or nasa clinic na humaharap sa pasyente na naghihirap maghanap ng pambayad ng kanilang healthcare. Kaya kami nagmamakaawa, no? Na dinggin yung hiling ng taong bayan, taasan, bayaran ng insurance ng mga naghihirap na Pilipino at bawasan na yung EPAL funds. Pag hindi pa rin at pinirmahin pa rin ng Pangulo, then perhaps we'll go to the Supreme Court. But I think ayaw na nating pare-pareho naman tayong nagmamahal sa bayan. We hope that they will listen. Sana hindi na umabot pa sa Supreme Court. Doc, in the scheme of things, kung hindi natin makukuha yung gusto natin, ano yung lesser evil? Yung proposed 2026 budget as is or yung re-enacted budget ng 2025? Siyempre, yung pag ni-reenact mo, di zero na naman yung PhilHealth. Di ba? So, siyempre, itong proposed 2026 is better than the 2025. But that's a very low bar. Di ba? So, ibig sabihin, anything, kahit nga piso ang ibigay nila next year, that's better than the zero this year. Tsaka kung re-enacted, may akap ulit eh. Magbabalik yung akap. Oo nga. pero- i-redirect yung akap sa... Pero sa re-enacted budget kasi, tapos na yung mga projects na yan eh. So pwede yung I-realign. i-realign ng presidente. And that's They where... are practically finished projects. And that's where... That's where corruption happens. That's You where... ikaw nagsabi. You finish my sentence. Di umano. Di umano. Di umano. But, Doc, yung sa... Part of the problem with MyFIP is the guarantee letters, di ba? I know the moral failure there, which is they shouldn't be begging for these. Pero on the side of the doctors, can you tell us how it works? Balita ko matagal daw before you get paid, for the professionals get paid. Well, hindi nabali kami. Ang haba ng proseso para sa pasyente. Diba? Pipila ka sa sa records, hihingi ka ng abstract, tapos pagawa ka ng medical certificate sa doktor mo, pipila ka sa office ng congressman or senator, hihingi ka ng pera. Pag nakuha mo yan, pipila ka na naman sa social worker to avail of the funds. No? So yun, napakahaba nun, napakahirap para sa kanila. Para sa mga hospital, ang alam ko, maraming hindi rin nababayaran. Kaya maraming hospital, meron silang blacklisted lawmakers and executives na hindi na kami tatanggap ng guarantee letter dito dahil hindi naman dumadating. It's become the norm eh. Maghanap ka ng patron na na bibigyan ng guarantee letter for you. So palakasan o pagalingan ng Connect. Sa MyFIP yun. Sa Sa MyFIP. PhilHealth hindi ganyan. Kaya nga Sa dapat MyFIP. yung PhilHealth na lang ang pondohan eh. Dapat PhilHealth na lang. Exactly. Dapat PhilHealth na lang yung pondohan nila.
Dahil pag sa PhilHealth dumaan ng pera, karapatan mo yung kalusugan. Pag sa MyFIP, utang loob mo ang kalusugan. Hindi dapat ganun. Di ba nga nirereklamo sa atin, Ed, we talk to Dr. De Grano. Sabi niya, laki-laki ng utang doon sa mga ospital nila ng ibang mga lawmaker. Hindi naman daw nagbibigay ng pera doon sa guarantee letter. Yes. So magulo yan ang problema dyan. magulo ang bureaucracy ng MyFIP na yan. Sabi ni Toby Tiangco, ginamit siya nung impeachment. Hinold daw yung mga release para sa mga guarantee letters. Kaya pati yan, naging pag-politicize siya ng problema kung ano na pumapasok Oo. But, Pero, siyempre, kasabay ng lahat ng ito, kung sakali mang mabigay ang budget niyan, kailangan siguraduhin ng PhilHealth na sa lalong madaling panahon, ma-launch nila para sa lahat ng tao, accessible sa karamihan ng Pilipino, yung yakap at yung hospitalization benefits. Yung dati, ngayon kasi all case rate tayo, may bagong sistema na diagnosis-related groups ang tawag, na potentially mas maganda ang payment for patients' illnesses. Kasi ngayon, 2 sakit lang, maximum na makiklaim mo. Doon sa bagong sistema, kahit 12 ang sakit mo o napakaraming procedure na ginawa sa'yo, pwedeng madagdagan ang payment for your healthcare. So, kailangan siguraduhin na maitupad yung mga planong yan. but the guarantee letters, halos lahat ba na-approve or there are also some who need the help pero hindi na-approve? Madaming nare-reject na hindi nabibigyan. Yung kinwento kong pasyente sa inyo na 700,000 ang bill for a stroke, na-reject yung guarantee letter. Nakakawa yung pasyente kasi 2 araw siya sa pila tapos hindi rin niya nakuha for some reason na hindi niya maintindihan bakit hindi siya eligible for for the ayuda. Hindi So, sinasabi. They don't explain. Well, ang sabi, mali daw yung papers na binigay. Pero alam nyo, in crisis kayo. So, hindi ganun kadali intindihin ang mga requirements. Meron kami ginawang pag-aaral. Alam nyo ba, pag mayaman at edukado ang humihingi ng tulong, ang average ayuda is 25,000. Pagka mahirap, ang average ayuda nila is 9,000. So, paano naging indigent fund yun kung yung mahihirap, mas maliit ang nakukuha kesa doon sa mga mayaman, di ba? So, that shows you na merong difficulties in applying for those MyFIP benefits. Sir, what study is this? Can you tell us about it? So this is a study from the National Demographic and Health Survey of 2022. In-extract namin yung data, tiningnan namin yung mga nakatanggap ng tinatawag na discretionary funds, no? Kasi merong PhilHealth, ilan ang nakatanggap, no? Pero meron din yung mga other discretionary funds from government. So, ang laki-laki ng nare-receive o natatanggap nung mga pinakamayaman. So, hinati namin ang Filipino population into poorest, poor, middle, rich, and richest. Yung poorest, parang ang liit-liit ng kanilang benefit. Ito, 10,000 ang average na tatanggap. Yung richest and richer, parang yan, mga 30,000 ang natatanggap nila. So, hindi yan indigent fund. Campaign funds yan. Kamusta, Doctor, yung 72 case? health organizations na sinasabi nyo, did you send a statement to Congress? Yes. Either House, Senate, or And the BICAM? Senate. Meron ba kayo statement? Yes. Nagpadala po kayo? Yes. Kailan po pinadala?
November, mga end of November. November pa. Oo. Yes. Okay. At lahat kami nakaabang, nanood lahat kami nung BICAM. Parang, alam nyo, may group watch sa basketball. Yeah. So, kami, nag-group watch kami nitong Sa BICAM. bicameral committee meeting. Ang sakit sa dibdib na matalo yung team ng Taong Bayan. Magpapadala po uli kayo ng statement. May balak pa ba kayo? Sa BICAM? Yes, we plan to write a statement to say that we are outraged at what they have decided at the bicameral committee meetings. Halos lahat sila pagkausap namin, parang kampi. Okay, yung ginagawa nyo, tama yan. Bakit di kayo lumapit sa amin kaagad? Pero pagdating sa BICAM, biglang baliktad. No? Kampi na sa congressmen who are lobbying for MyFit and a lower PhilHealth fund. Sino-sino yung mga nakausap niyo, Doc? Wag ko na lang banggitin. No, but if you tell us, then we Okay can lang talk sa to inyo. them. We can talk to them, right? And ask them why they changed their stance. Yes. We will of course do that. We will talk to them. Pero so far, yung mga nakausap niyo na lawmakers were initially warm to... Initially. Yes. Oh. Tapos, ewan ko, biglang bumabaliktad. Bakit ba ganun? Ito na nga kasi yung part where they have to horse trade, di ba, Doc? Kasi, Yes. I mean, political pressures and all of that. Yes. Yeah. They come face to face with reality na pagdadagdagan nila ang PhilHealth funds, babawasan nila ang MyFit. kanilang mga self-serving projects. Okay. I think that's it. We'll let you go today. Pasensya na ang hahaba ng mukha ninyo. Pero Pasko pa rin, so wag tayo mawalan ng pag-asa. And then we're with you on this fight, Doc. That's why I was saying that. Tell us the lawmakers that you spoke to para usapin din namin. But thank you so much for talking to us. Opera pa rin ako ng gallbladder this month. Wala akong health insurance PhilHealth lang Tapos wala ka pang TF, no? Oh, wala ka din tiyan. Wala pang TF. So, talagang, Antayin mo yung DRG. Baka Hingi tayo ng GL. Sa baka mapigilan mo pa yung iyong gallbladder. Hingi tayo ng GL. tigil ang GL na yan Tigil. Dahil nga dito sa mga nangyayari. Hindi, tignan natin. Malaman natin bakit tapos may ipasa yung Okay, we'll leave it at that. Thank you so much for talking to us today and explaining you. all of that. Health Professional Alliance Convener Dr. Tony Dan. Salamat, sir. Thank you, sir. Salamat. And Salamat. Thank you. Merry Christmas. Huwag kayong mawalan ng pag-asa at tuloy ang laban. Hindi po. Hindi kami Merry nawawalan. Christmas po. Habang nandito yung principal namin. Hindi ako Thank ngayon you. nawawalan ng pag-asa. You're the optimist. Yes, you're the one that's rallying everybody. Ayun. Akala ko I'm the cynic. Sinasamon ka na. But, yun nga, I don't know, I didn't hear that part na looks like papasa na yung MyFit. Kasi as of yesterday, nung kinausap natin Di si... pa, dinidiskusyon pa ngayon. Oo nga, Sabay at the ka. moment, diba? But baka narinig na niya from his colleagues. Well, kasi supposedly they'll resume at 4 o'clock Kasi sabi papadala ni- niya ni Ping Lacson yung mga proposals na hindi naman BICAM si Ping Oo, correct. Pero correct. ipapadala daw niya. So they have to talk about it. But remember as well what he said yesterday, more or less they're on the same page, yung majority sa Senate, right? They're on the same page at absolutely no MyFit, absolutely no guarantee letters, 'di ba, in the budget. So I don't know. And this is the part that we need to monitor closely. Hindi rin natin alam if they're talking Ngayon, on the ongoing, sidelines, 'di ba? So we'll see. Natagal ng break kaya malamang nag-uusap sila sa sidelines. Oo nga eh. Sagutin mo na kasi. Sagutin mo na, baka si ano na yan. Baka taga-Bicam yan. PhilHealth. Thank you for joining Oo StoryCon nga, today. tignan mo. Ami Pamidon, Editor-in-Chief of the Philippine Star, Ronald Llamas, a resident political pundit, and someone's desperately looking for him. Join us again tomorrow, 4 p.m. for StoryCon. I'm Regina Lay. I'm Adeline Gao, kapatid. We are One News, all sides, all the time. This is the Story Conference Group or the StoryCon Group.